Update po tayo sa lagay ng panahon at inaasahang epekto ng bagyong Quiapo sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Opo, saan pong direksyon ang tinatahak ng bagyong Quiapo sa mga sandaling ito? Rafi, bagamat yung bagyo ngayon ay nasa dagat pa sa silangang bahagi nga ng Northern Luzon, ay inaasahan ito na kumilos patungo dito sa bandang Dutong-Hilagang Luzon sa susunod na 24 to 48 hours. Sa ngayon, malayo pa ito sa layo sa 830 kilometers silangan ng Northern Luzon. Tropical Depression category na ito. Ang lakas ng hangin ay abot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso abot hanggang 55 kilometers per hour. At gaya nga na nabanggit natin kanina, inaasahan natin na posible itong kumilos patungo ng dulong hilagang Luzon at maaaring maglandfall to any of the islands sa Babuyan or sa Batanes Group. Kaya ngayon pa lamang po, inaabiso na natin yung mga kababayan natin, hindi lang sa mga nabanggit natin na island group, kundi sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon na patuloy pong mag-monitor sa update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Quiapo. Muli po, alin pong lugar ang mga dadaanan nitong bagyo at gaano po kalakas kapag dumaan ng mga ito dun sa area na yan? Well, sa ngayon po, unahin po muna natin yung wind signal number 1 na nakataas sa ilang lalawigan sa Northern Luzon, in particular sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, sa eastern at central portion ng Mountain Province, sa eastern central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino at northernmost portion ng Nueva Vizcaya. Yung mga lugar pong binanggit natin na may wind signal number 1 ay hindi pa naman po inaasang maka-experience na o makakaranas na ng sama ng panahon ngayong araw na ito. Pero within the next 36 hours ay posible na ngang makaranas ng malakas na hangin bukod pa sa mga paminsan-minsang pag-ulan. Patungkol naman sa pagkilos ng bagyo, inaasahan nga natin na kikilos ito patungo sa may bandang dulong hilagang Luzon at posibleng tumama dito sa may bandang either of the island ng Batanes or Babuyan sa darating na Biyernes ng gabi. Pero dapat handa rin itong lalawigan ng Cagayan sa posibleng pag-landfall. Kaya antabayanan po yung 6-hourly update ng Pag-asa patungkol sa bagyong si Quiapo. Sa paparating na weekend hanggang sa SONA ng Pangulo, ano pong mga inaasahan nating lagay ng panahon? Well, ngayong weekend, inaasahan po natin talaga na posibleng makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsang pagbugso ng hangin hanggang sa masungit ng panahon ang nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Samantala, sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi ng ating bansa, in particular sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi, posible namang makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat traffic ngayong darating na weekend yan. And titingnan pa rin natin kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos at kung magkakaroon ng pagbabago sa senaryo at magiging lagay ng panahon, patuloy tayong magbibigay ng update sa ating mga kababayan. May sapat po bang ulan ang dala nitong weather system na ito para naman malagyan ng tubig yung ating mga dam, lalo na sa Northern Luzon? Well, Rafi, kasi ang nakikita natin, ang talagang posibleng makaranas ng mas maraming pag-ulan ay itong bandang Northern Luzon area at kung yung pinag-iba yung habagat naman ay nasa kanlurang bahagi po ng Luzon area. Pero tingnan po natin, hopefully sana may bumagsak na significant amount of rains para naman na tumaas yung level ng ating dam, lalong-lalo na dito sa may bandang Angat area po. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.